Medyo complicated kaunti, Tagalog ko, English, Tagalog ito. This is a little bit of my expertise, kaya every time na tawagin ako for biglaang Sunday School ay ito lagi kong kinikwento. But at the same time, nakita kong relevance nito, especially ngayon na may controversy din tungkol dito sa pagkain. I'm saying GMO, pag sinaming GMO, hindi to si GMA. Tapos na term niya, ang GMO naman is genetically modified organisms. So pwedeng animal siya, pwede siyang halaman. So minsan kaming mga plant breeders o we are being branded as anti-God because we are praying like God. Siguro isa din yung, kasi minsan mayabang masyado mga plant breeders that they tend to say that they will solve the world problem on food security, on all the rest. But no. Puro ang problema kasi niyan sa movies, sa mga TV series o sa mga documentaries, overbloated ang mga kwento. Akala'y na nasusolve lahat sa siyensya. No, it's still very far. Science is there. Adapting it to the society is very far away. Like what I'm be telling you some stories about it. So I have another Sunday school next week. This is also actually a very busy month sa akin, kaya hatiin ko lang ito into dalawa kasi mahaba ang topic na ito, and I know this will be interesting from all sorts, mga matanda ba o bata o sa mid-career nyo, and also those who are not in the field of science or not in the field of genetics or plant breeding. I hope you will appreciate this because all of this are affecting, you are using this in our daily life. Araw-araw nyo, lahat ng kinakain nyo, kahit sabi nyo, hindi ako nagkuha ng GMO, ay ginagamit natin to. Ang ibang mga restaurant, hindi sila gumagamit. May isang restaurant nga sa Europe na kasabi doon we serve no genes. Lahat naman yan sa dahon, may genes yan lahat. May the same as you are saying, hindi ako naglalagay ng chemical. Water is a chemical. H2O yan. Dihydrogen oxide. And the most dangerous chemical is dihydrogen oxide. Kasi doon ang maraming namamatay. Sa baha man o sa dagat. Kaya hydrogen oxide lahat ay delikado pag over. Okay? Doon pa lang pwede na ako mag-isang Sunday school. But I want to focus on this one. And we have to have the biblical perspective. As Christians, we should know all, ano bang sinasabi ng GMO? Ano bang sabi tungkol sa genetic manipulation or genetic tungkol dito? Tayo ba'y naglalaro kami ng mga chemical, ito ba ay naglalaro kami nagminamanipulate namin ang DNA, ay nagbabago ba? Or are you playing God? Nagkikreate ng bagong creature, nagkikreate ng bagong monsters. Okay? So you have to remember na stewardship of creation and respect of life. Yun ang sinasabi palagi ng Panginoon doon sa Genesis 1:28, and God blessed them and be fruitful and dominion over the fish. So tayo ang nasa taas. Above the creation ng Panginoon, tayo ang nasa baba. Kaya tayo mag-steward doon. Hindi ang animals ang magpailalim tayo sa kanila. So yun ang responsibility natin. Minsan kasi sa extreme natin sa pagkakuha ng environment, kahit kinagat ka ng lamok, hindi mo papatayin. At may mga extreme na gano'n, dapat may sarili silang gano'n. Hindi ka dapat mag-vaccinate, hindi ka dapat kumain ng pangpurga kasi pinapatay mo yung natural. Kaya huwag ka na rin mag-toothpaste, huwag ka na mag-shampoo, huwag ka rin magwan para lumayo naman sa iyo ang mga tao, hindi ka papakailaman. So we have to go to that extreme. So God created is in respect of life. We have to go to that. Maraming sinabi ang Panginoon diyan. So, and yung Genesis 1:30 din, and to every beast of the earth, and every bird of the heaven, and to everything that creeps on earth. So, maraming tungkol sabi ng Panginoon dito. Alala ko nga, sabi nila, sino bang first nag-manipulate to make or using genetics or breeding to
to prosper. Yun ay si Jacob. Alam yung kwento niya? Yung mga sheep niya. Naghiwalay siya ng sheep. Pero animal breeding yon. Hiniwalay niya. Akin tong nakita ni Juan, hiniwalay siya kay Laban, hiniwalay niya, mayroon sa kanyang speckled tsaka black sheep sa kanyang white para hindi sila maghalo. Pero very smart si Juan. Dumami ang kanyang mga black tsaka speckled compared sa white. Kasi aside from may ginawa siyang selection, genomic selection doon, which that's another class. Meron din during sa inuman sa isang stream sila naghahalo sila doon. Pinagbibreed nila yung speckled tsaka yung white. Lahat ng mga anak ng na-breed ng white ay speckled lahat kasi dominant ang colored. So may mga ganong specialization. So if you want to cheat something, use genetics. Okay. So isa din yun, we have to put our foundation ang sinabi sa ng Panginoon. Hindi lang yung nagko-quote lang tayo na hindi natin alam. And God said, let the earth sprout vegetation, plant yield seeds and fruit trees on earth bearing fruits after their kind with seed in them. So parang may tuloy-tuloy, di ba? May seed, di ba? Like ko sinasabi, seed is the ripened ovule. The fruit is the ripened ovary. Bakit may fruit, mayroong seed? Kita mong creation, ginagawa ang fruit para ma-attract ang mga birds, para kainin siya, para ma-spread siya. Kung ang creation ay seed lang, ay wala na. Hindi siya ma-spread. Kailangan siya maging attractive. Kasi ang ibang seed, kailangan pang i-ferment. Kailangan pa siyang i-break ang dormancy. Kaya minsan sa tiyan ay may chemical doon na piperment siya. Pag labas sa kanya ay pwede na siyang mag-germinate. Kaya ganun ang nangyayari. So, very creation ng iba noon. Pati ang flower, di ba? Bakit pinapaganda ang flower? Para mabango ang flower. Para attractive siya sa mga insects, para ma-pollinate siya. Kung hindi siya attractive, mamamatay lang siya. So, ang ganda ng creation. Tapos yung pollination naman, yung bee naman, ipopollinate naman niya yung iba. Yung meron siyang pollen sa kanyang kamay, pupunta siya sa iba, nag-hybridize sila. May natural hybridization. It's natural creation. Okay? So, after their kind, yielded seed after their kind, trees bearing fruit with seed in them after their kind, and God saw it was good. After its kind. So, meron naman tayong the same species ba? Ano ba yung kind? Ano ba yung species? Ang species kasi is a group of animals or a group of plants that they could interbreed. The same chromosome number nila or different but they could produce a fertile offspring. Okay. So again, I presented during my last Sunday school about science and creation, the beauty of, you should appreciate the beauty of creation. Kaya ngayon ako ay isang geneticist, isang plant breeder, I appreciated creation. I don't believe in evolution, but you will appreciate creation because of genetics. I don't believe in the Big Bang Theory, but I believe that there's some progress within the species, hindi outside. Kasi yun naman kan yun ang breeding interbreed para bang tao. Pag nag-hybridize yan, kaya makita natin pag Pilipino, nagkaasawa ng puti. Kahit pangit yung puti, magandang anak nila. Yun ang hybridization na nagiging maganda sa ating paningin, pero hindi yun. Bago lang kasi it's different. Hindi yun maganda yun, what's different sila. But sometimes sa fruits, para bang mga gulay, ang ganda ng kamatis kasi ang daming bunga. Pero in nature, hindi siya maganda. Kasi hindi siya mabubuhay. Kasi pag marami kang bunga, hindi ka maganda. Dapat kaunti lang bunga mo na mag-generate sa next generation. Kaya niyang tumubo. Ma-tolerate niya yung environment. Nangyari yung kamatis na maganda, pag tinanim mo siya next generation, tanim bahayaan mo lang yan, hindi yan mabubuhay. Kasi dapat malaki siya. Dapat may tungkod.
Hindi pwede yan. Dapat gusto mong kamatis, di ba? Brother Right? Dapat mong kamatis kung natural siya. Isa lang, 2 bunga. Basta next generation, tutubo siya kasama niya mga damo. Kaya walang kamatis na maganda na tutubong sarili niya kasi kailangang alagaan siya. They are designed, they are bred for human needs, not for their own survival. Lahat ng kahit baboy nakikita niyo, mga baka, panglakihan yun, hindi yun pang, kung gusto niyong bakang pang mabubuhay ng sarili niya, dapat yung mga payat yun kasi kaya nilang tumakbo, kaya nilang kumain ng kaunti lang, hindi yung isang gagawin mo siyang obese para for our human needs kasi gusto natin mataba ang baka para maganda ang karne, maraming taba. Okay? Then we have to think also that the curse of the ground, yun kaya ng Panginoon. Kaya you have to think this also na binigay ng Panginoon, nagkasala ang tao, kinurse niya ang tao, kaya dami ng yung damo, by the weeds, by you have to work daw para ikaw mabuhay. Noon kasi nasa paradise ka, kukuha ka lang ng fruits dyan, kukuha ka lang ng saging, kukuha ka ng available. Dahil sa kasalanan ay pati ang ground ay kinurse. Kaya nanganganak tayo, kaya ang mga tao, you will sweat, you have to labor to produce food. You have to remove weeds, you have to make the soil not so productive para magtrabaho tayo. So ang interpretation ko, God during the creation, after the sin, ay inispread niya lahat ng genes. Magaganda. Kaya wala kang makitang isang halaman na nandun ang kagandahan lahat. Di ba? Na ang iba, pangit siya pero resistant siya sa drought. Isa'y maganda siya pero pangit ang lasa. Parang tao din, lahat hindi. May nakita ba yung perfect na tao? Maganda nga siya pero masama naman ugali. Masama ugali niya, maganda naman siya. Maganda naman, pero matalino. Buti na lang, gwapo lang binigay sa akin ng Panginoon. Magtiyaga ka mag-aral, gwapo lang binigay sa iyo. Kaya sinagaan ko na lang mag-aral para at least 2 mayroon. So ganun I'm just making it a joke, but it's like that. It's all perfect. And God maybe gave us talent to put di ba ang hirap ibalik yung new creation. Ganun ang nakikita ko sa ginagawa. We have to put it back to the original creation. Ginagawa natin, di ba? Gusto natin. Wapo ang asawa natin para maganda ang next gen. Balik natin ang original creation. Kamukha ni Adan siguro gusto natin. Nakahubad. Okay. So ito yung plant breeding. Plant breeding, or start muna tayo, is a science of applying genetic principles to improve plants for human use. So, ang plant breeding ay ginagawa namin halaman para sa tao, hindi para siya mabuhay lang. Kasi kailangan dapat malaki yung kamatis, malaki yung palay, obese, mga saging natin, kailangan ng tukod, yung mga kailangan din ng trellis. Hindi yun natural but we have to do it for human needs. Okay? Noong anong araw, sa isang community, sa isang barangay noon, 90% ay farmer para i-feed niya ang mga tao. Di ba? Mga farmer, may isa doon shoemaker, ang isa ay politician, isa ay religious leader, isa ay siguro may ibang tanod, pero 90% yan ay farmer. Because of science, yung production ng 90% ay kaya na ng 20% or 30% na lang. Iba na ngayon sa ibang advanced country, 5% na lang ng population, kaya na i-produce, pakainin yung community. Kaya doon na nag-evolve na marami na tayong may accountant na tayo, may engineering na tayo, may other fields na tayo to make this happen. So, nandun ang advancement science. Kumakaunti ang nagpuproduce ng pagkain. Kasi may progress. And one of this is developing new breeds. Kagaya ng kita dito, corn. Ang corn talaga, original lang corn, itong makikita nyo. Itong corn na ito. Yan ang original, yung original niya. Hanggang na-develop siya na ganito kaliit ng corn. Because of breeding, ngayon ang corn ay ganun na kalaki.
Okay? Ngayon, pwedeng may sweet corn na tayo, may popcorn na tayo, may waxy corn na tayo, may white corn na tayo, mayroon na tayong yellow corn, may black corn na tayo, may purple corn, mayroon. Galing na yan sa isa. Genetic manipulation, okay? Pero wala pang GMO yon. Ay, may GMO na ngayon, but manipulation na yun na for human needs. So, makita mo ang play ng genetics. Okay? Noon, ganito ang kaliliit siguro yung mais natin, kailangan natin maraming farmer para siguro 20 hektarya kailangan mo. Ngayon, with the corn natin ngayon, yung 20 hektarya, 2 hektarya na kaya na yung gawin natin. So, kaya ang corn ngayon, ginagamit na isa sa oil, ginagamit na yan sa cosmetics. Alam niyo, ginagamit na sa cosmetics, sa mga nilagay natin sa mukha natin. Ay maraming cornstarch, pati damit natin na pang army roll. Sino pa nag-army roll dito? 3 na lang sila, si Ate Emma na lang siguro, tsaka si Brother Rex. Tsaka si Nanay Loring, kasi si Nanay Loring noon, siya naglalaban ng mga damit ko nung college ako. May siyang pang army roll para... Hindi nyo pa mga kabataan, nag-army roll kami, talagang titindig yung pantalon mo. Tapos aakyat ka pa sa puno para bababa ka para mailagay mo. Anyway, lumalabas na tayo. So, yan ang evolution ng kuwan natin. Okay, old biotechnology. Ang biotechnology, kahit fermentation, di ba? Paggawa ng wine, paggawa ng soka, paggawa ng toyo. Kaya nga DOST ang tawag ng department natin, di ba? Department of Soka and Toyo. Kasi doon nag-start tayo eh. Nag-improve naman ngayon, naging Department of Smell and Taste. Walang instrument, amoy na lang, tsaka titikman mo na lang kung pH nito, 42. Kaya amoy na, panis na to, hindi. Kaya Department of Smell. Huwag niyo sabihin kayo, baka maging DOST Secretary si Brother Rex ikukuha ako, inanan grata ako. Fermentation, even grafting. Ngayon, na-amaze kayo sa mga grafting, di ba? Nakita niyo bang puno ng mangga na grinaft namin ng iba-iba? May pagka-Indian mango, may red one, may Carabao mango. Sa isang puno lang. Na-amaze tayo, ba't daw sa century-old technology? Yung puno ng citrus nilagay ko ng kalamansi, may pomelo, may citrus, pwede yon kasi they are the same family. Same as may anther culture. Yung anther, yung pollen, pwedeng gawing halaman yun. I-double haploid mo lang siya, pure na siya. Pwede na siyang anther culture or tissue culture. Nagdala nga ako dito kasi ito yung business ko eh. Sample. So this is just an example of a tissue culture ng banana. So from a cell, from a tissue, binuhay, from differentiated cell, i-non-differentiate, I don't want to i-non-differentiate namin, tapos ang cell, ginawa na namin ng halaman. So, ito na yung halaman, ready for planting na ito sa labas. Yung kinakain yung saging na dala-dala ko, puro tissue culture, banana yon. Okay? Kaya bumili na kayo. So, yun ang mga manipulation, just like these plants. Ang original nating mga orchids, ganito lang color niya. Purple tsaka white. Through genetic manipulation, mutation, chemical lang, yung media lang ang minipulate, nag-mutate na siya. Meron na din pink, meron tayong ganito. Ngayon, lumabas na yung pink pineapple. Yung pink pineapple is already out. Pero yun ay GMO, hindi na kayang ma-manipulate, ay ma-mutate. Kung gusto niyo mag-mutate, magpa-araw kayo na matagal, baka sakaling tumalino kayo. Pero kung matalino kayo, wala kayo magpa-araw kasi baka bumubo kayo. Kasi mas marami kasi yung negative mutation kaysa positive. Okay? So, biotechnology. So, biotechnology is the use of biological processes. Tayo. Biological organisms or system to create products to improve the quality of human. Parang ginagawa natin ang biotechnology para sa human needs, para sa tao. Masyado tayong swapang eh.
Para tayong gusto natin ay human needs para human needs. So that's the biotechnology. So ginagawa natin yung mga processes. Inaral natin yung processes from DNA replication, transcription, translation, hanggang meiosis ba, mitosis. Lahat ng principles yon, inaaral yon para kaya nating i-manipulate. Kaya ang hirap, ang daming investment dito na ginawa. So, plant animal or animal breeding, pag-breed lang, pag-aasawa lang ng ganon, ay yun ang traditional biotechnology. Paggagawa ng suka. Wala din yun sa Bible na paggawa ng suka, paggawa ng wine, wala din yun. Pero it's a biological process, may fermentation. Passed on. So, deliberate. So, deliberate in interbreeding. Deliberate ang pag-asawa, pag matchmaking, para bang, kasi ang breeding, kaya biblical ang breeding, ang original talaga matchmaking, di ba, sa panahon ng nila ay matchmaking talagang ito, tsaka ito, mag-asawa natin. Kaya may breeding na doon during the time. Deliberate interbreeding or crossing of closely or distantly related individuals to produce new crop varieties, lines, with desirable characteristics. So yun ang sa atin kung nagmamanap kayo or aso, palalahian natin ito. Di ba? Pag-cross natin si Saint Bernard tsaka si Chihuahua, ano kaya hitsura lalabas niya? Mamamatay si Chihuahua. But ngayon may artificial insemination na tayo. Kukunin na ng in vitro fertilization. Ipi-fertilize na lang namin yan, ilalagay namin sa tube. In vitro fertilization, pag-fertilize, hanap na kami ng surrogate mother, isasaktak namin sa tiyan sa isang asong siguro medium ang laki, tapos ipapanganak niya yon. Meron na tayong Saint Chihuahua. Mabait na si Chihuahua, Saint Chihuahua, si Saint Bernard, tsaka cross with So, ganun ang ginagawa. Kung kayo mahilig sa manok, kaya palahian, pinapabreed natin dun sa kabila para maganda ang lahi, di ba? Ganun ang ginagawa natin. O kaya, lahat ng possible. So, lahat kayo ay pag pinag-asawa natin tong anak ko, tsaka yun, siguro, gaganda ang lahi natin next generation. So, in short, everyone is thinking about breeding for the human needs or for ganon. Okay, ito yung mga example ng mga crop modification techniques. Crossbreeding, pragkrinosmo, nagbigay dito example apple ba o kamatis. Yung dati ay pwede nating palakihin. So, pwede nating palakihin siya or papagandin ang klase. So, natural breeding lang siya. Kukross mo lang, pag-asaway mo lang, makaproduce ka ng maganda. Di ba? Ano yung pinaka-popular ngayon na crossbreeding? May kwento ko na yan sa lahat. Pinag-cross nung isa, ang sitaw tsaka sitaw, di ba? Ang sitaw matangkad, tsaka yung dwarf na cowpea, parang naging bush sitaw siya, hindi mo na kailangan ng mahaba ang mga kwan niya. Di ba? May mga magagandang ganun. Pero ang pinaka-popular talaga, siguro mga kabataan ngayon, hindi nila alam yun na yung pinag-cross nila yung natawa na si Juan. Banana tsaka kawayan. Yun ang pinaka-popular ngayon. Naging banana Q ngayon, kaya dapat, may asukal pa, may sugarcane pa. Ngayon nga, kawayan tsaka baboy na nga, pwede na rin So, mutagenesis naman ito naman ay use of mutagenesis. Kaya ang sinasabi ko, pwedeng radiation, mas mabilis yun, inire-radiate, naging mutate sila. Kaya nakikita nyo sa mga sinihan nyo, makita si Mutant Ninja Turtle, nandun si Jurassic Park, so nandun yung mga nagme-mutate daw na naging ganon. Like example of this is example of mutation. Original niyan ay small purple lang tsaka white ang wild type nito. They call it wild type original. Through chemical mutation, umiba lang, mag-speckle lang kaunti, iba yan, kaiba yung bulaklak mo, sikat ka na. Kaya napapamahal mo yon. Mahal na ang benta mo yun. Kung yun ay 20 pesos ang bila. Pag may bago kang mutation, ay 1,000 na yan. Pag naparami na yan, nag-100 pa
maging common na. Waling-waling noon, napakamahal, libo-libo yan pag binili. Ngayon, tissue culture na lang. Actually, hindi yung tissue culture ginagawa doon. They call it embryo rescue. Kasi yung bulaklak niya, yung bulaklak ng orchid ay wala siyang endosperm. Wala siyang pagkain doon, kaya namamatay lang. Kaya kinukuha ang dami noon, nilalagay mo lang sa test tube, nilagay mo lang ng media, gel, dumadami na siya, nabubuhay niya lahat. Kaya tawag ng embryo rescue. Nire-rescue, nilalagay ng pagkain, tutubo na yan lahat. So, simple things are like, may isang polyploidy. Ang isa naman, kita niyo seedless watermelon. Pinag-cross lang yung dalawang watermelon na hindi sila bagay sa chromosome nila. Hindi sterile ang anak nila. Kaya tayo naman nag-enjoy. Kinakain din yung sterile na watermelon. Hindi na tayo kumakain ng watermelon na ang sarap-sarap. Hindi na. Kasi kumain ng watermelon, hirap magbuga. Pagkakain. Lalo na kung may nasa party ka, kain ka ng watermelon, sarap-sarap. Nalunok mo kung isa, mapapaganong ka. Kaya ayaw mo nang kainin watermelon. O kaya tatanggalin mo na yung may buto. Kaya ngayon, watermelon na, yan, genetic manipulation yan. Kaya minsan nakikita kayo, we are selling, si Ike bibili, benta doon ng seeds for seedless watermelon. Magugulat ka, binibenta ang seed para sa seedless. Kasi yung seed na yon, F1 siya, pag tinanim mo siya, sterile na siya. Wala siyang seed. Sarap kainin para kang kumakain ng sagi lang, dire-diretso. Di ba? Yan ang meron namang watermelon ngayon, square. Hindi yung genetics. Nilalagyan lang sila ng pag lumalaki watermelon, nilalagay sa lagyan ng square. Sinisikip, tinutorture mo siya, parang puporma siya doon. Pagkatapos niyan, tatanggalin mo na mahinog-hinog na siya, talagang pagtanggal mo dyan, square siya. Madaling ilagay sa ref. Hindi ka maglagay ng madami sa ref, di ba? Tapos pagbalat mo, ang dali lang. Tapos seedless pa, ngab-ngab ka lang ng ngab-ngab. Tataba ka na nun. So, I'm just giving you an example of that. Protoplast fusion. Yung dalawang cell pinag-asawa. Okay? So, may gamit yon. Hindi ko na-explain to, medyo complicated to na mag-produce ng male sterile na individual. Kasi kailangan din ng male sterile para mag-hybridize siya. Transgenic, ito na yung popular natin, which is a GMO, genetically modified. Actually, everything is genetically modified. But specific name doon ay transgenic plant. Kasi lahat genetically modified eh. Kahit ikaw, as an individual, you're genetically modified because you're not pure. You're a combination of your father and your mother. Yung father mo cross din sila na lahat. Kaya lahat tayo individuals different. So, we are genetically modified. Ang original ay si Adam at si Eve. Yun ang pure. Pero nag-deviate na sila, may mutation na, may environment factor, may genetic isolation, all those things. Kaya nag-iiba na rin. That's another story how to, why that, but meron tayong ibang races. May Caucasians tayo, meron tayong Malay, meron tayong ganun. Okay. Then transgenic is addition of genes from any species to create a new variety of desired trait. So, kumuha ka ng genes sa bulaklak na yellow, nilagay mo sa halaman mong watermelon, yellow yung watermelon mo. Pwede yon. Gusto mo yung genes ng ganun, kagaya ng sinabi ko, may pineapple na tayo na pink ngayon. But that is CRISPR-Cas ginamit doon. Iba naman, gene editing naman yung ginawit doon. Yung corn natin, kinuha ng genes ng Bacillus thuringiensis sa bacteria, nilagay sa corn, naging resistant siya ngayon sa corn borer. Noon, ini-spray yung Bacillus thuringiensis, ini-spray ng mga farmer yan, organic yan. In-spray yan bago mag-harvest, in-spray yan kasi para walang insekto na corn borer. Kasi natural siya eh. Ngayon, ginawa ng mga scientists, nilagay sa halaman para hindi mo na siya i-spray. Hindi inaayawan na siya nung corn borer. Diba? Nakita yung kumakain kayo na may mga lumadang cute siya, di ba? Kainin niyo yun kasi protein yun eh. Ayaw natin, kaya kailangan natin ng
But you have to spray them 7 times bago mawala yon. Unlike BT na nilagay nila system sa loob, ay wala, hindi mo na kailangang i-spray. Nilagyan pala ng herbicide-resistant genes. Mas maigi siya. Okay? Yun ang mga transgenic. Ito namang bago ngayon ay ini-edit nila yung genes. Tinitingnan nila yung genes. Kaya iba hindi nagpa-function genes, ini-edit lang nila para maging functional siya. Kumbaga sa atin may spell check na tayo. O kayo may kuha na tayo. Spell check lang siya, binago lang ang kuan, parang dati. Libaw, bed ang pangalan nun. Or bad siya. Minapulate lang yung E, naging bed na siya. So, ganun ang manipulation niya, na simple manipulation, nagiging iba ang hitsura. So, yun ang bago, which is, in other parts of the world, ay hindi na siya tawag na GMO, hindi na siya transgenic. Edited lang siya. Wala siyang nilagay. Inedit lang yung... Parang ako, nilagyan lang siguro ako ng genes na para naman tumubo buhok ko. Umiba ka na, ang laking hitsurang ibang mo, ibang... Pero hindi siya kumuha ng genes from others na nilipat sa akin. Hindi sila kumuha ng genes sa unggoy kasi maraming buhok ang unggoy. Lagay sa akin ko, di manipulate. May genes lang nagsa-silence ng genes ko na lumabas ang hair growing tsaka melanin pigment. Ganun lang ang gene. Inedit ka lang, in-spell check ka lang. I am bad tonight. Yung pala yung bed. I am in bed tonight pala. So malaking diferensya, di ba? By manipulation. Kasi ang genes ay ACTG lang yan. Ang combination ng different genes to make us happen. Okay. So what are GMOs? Yung sinasabi lang GMOs, genetically modified organism, hindi lang plants yan, pati animals. Pati bacteria. Pati virus. Pero depende kung anong definition nyo sa virus, living ba siya or non-living. Will not go into that. So GMOs are plants, animals, or microorganisms where DNA has been altered. Na ang DNA ay dinagdagan, tinanggalan, o kaya ni-rearrange. Parang nagpupusoidos ka lang eh. Nag-arrange ka. Gusto mo ba ay classes ba o straight ang gagawin mo? Depende sa baraha mo. So ganun ang manipulation. So manipulate mo lang. Hindi mo binago lahat. Meron lang isa, halimbawa, may isang halaman. Nandun ang maganda ng kwan niya. Halaman niya, resistant siya, pero hindi siya nabibenta kasi pangit ang quality niya o hindi siya pula. Ma-manipulate mo lang siyang kaunti. Nagiging red pigmented na siya. Okay? Tama-tama, mag-stop na ako para next klase na yung isa, next time. So, ano mga traits na ginawa ng GMO or transgenic traits? Transgenic. Kaya naging nakakatakot kasi sa definition nila, transgenic, transformer. Kaya ang nagiging parang transformer, naging negative tuloy eh. Kaya dapat good genes na lang sabi niyan. So, halimbawa, herbicide tolerance. Ito yung herbicide resistance, they call it yield guard. Or meron pa tayong insect resistance. Baliktad atang nilagay ko dito. Ang insect resistance, ito ang BT. Nilagay nilang BT genes doon. Kaya yung instead mag-spray ang farmer ng 7 times, hindi na siya mag-spray. Masaya. Mayroon kang mga bulaklak, ay mayroon kang mga alitap-tap, tsaka dragonfly, tsaka mga butterfly sa iyong field. Kasi hindi ka na mag-spray eh. Imagine mayroon kang sweet corn na sa bote, sa lata, may nakita kang uod. Reject na yung buong batch niyan. Kaya you have to spray 7 times, at least, to produce a clean corn. With BT, hindi mo na kailangan mag-spray. So, technically, it's good for the environment. But sabi lang, ay, pumasok na raw yun sa ginsawan, baka kainin natin. Kumain ka lang ng spray na mas malupit doon. So, may stress-tolerant rice tayo, ay mga variety na drought-tolerant, o kaya salinity-tolerant, blood-tolerant, heat-tolerant, cold-tolerant. So, na-insert yung genes na, kinuha namin genes sa ibang halaman, mapapunta doon sa kabila. Usually, halaman to halaman. Bihirang animals to halaman. Kukuha ka ba genes
sa isda. Nilagay mo sa rice para maging tolerant siya sa dagat. O para lumangoy siya, marunong lumangoy pag nagbabaha. Pwede ngayong takbo na tayo niyan. Yield enhancement. We improve the one para tumaas ang yield niya. Okay? Nutritional, which is yun ang golden rice na pag-uusapan na next time. Nutritious value ng more lysine, pro-vitamin A, high in iron, high in zinc. Or ngayon ang BT eggplant na binan ulit. Yun ang pag-uusapan natin next time. Okay? So, why are GMO produced? Perceived advantage are lower price kasi mas marami, mas kaunti ang spray mo. Durable, the production, insect resistance, bioresistant, herbicide resistant, mas taas ang value, high yields, mas early ang maturing, and longer ang storage life ng mga bunga. So, madaming yun ang ginagawa. Lahat ng kinakain nyo ngayong oil ay puro genetically modified yan. Tsaka yung mga chips na kinakain natin, pati lalo na mga medicine. So, quickly, ito ay nag-increase ng crop productivity. Dahil na-increase ang crop productivity sa small area mo, makakadami ka ng ani, hindi mo na kailangan mag-expand sa forests. Okay? Then, conservation of biodiversity and produce. Parang hindi raw kasi isa lang tatanim mo. Hindi, kasi hindi ka na mag-i-expand. You could, in a small area, using genetically modified crops, mapapadami mo ang one, hindi ka na mag-i-expand masyado sa ibang area. Kung mapapadoble mo ang yield, tsaka protection, sa isang maliit na area because you're using a higher yield productivity crops, you will protect the neighbors. Hindi ka na mag-i-spray, you will protect also the neighboring. Alleviation of poverty, increase of farmers' income daw. But I will tell you, it's not increase of farmers' income per se, but it will make food cheaper. Any technology, I always say, na akala mo yung increase ng farmer, increase ng initially income nila, pero ang consumer ang makikinabang nito. Kasi may dataas ang supply, mumura siya ngayon. Balik ulit sa farmer na mura. Kaya nakakawa ang farmer natin. Kaya wag na kayong tumawad masyado. Kasi pag tumaas kasi ang always nakaka-benefit ay consumer. Pag tumaas ngayon na doble ang rice production natin, yun pwede na maging 20 pesos ang bigas. Ang farm price naman bumaba. Dati ngayon 20 pesos, baka maging 10 pesos na lang. Ganun eh. Kaya wag niyo yung i-clamor na 20 pesos ang rice. Kasi kung maging 20 pesos ang rice, 10 pesos na lang. Wala na magtatanim na kasi napakamura. Kaya if you want to improve the quality of the farmers, bilhin nyo na kahit isang daan ang 1 kilo ng bigas. Okay? So, reduction of environmental footprints kasi it will significantly lower kasi mas kaunti na lang ang hindi ka na kailangan mag-araro palagi. Isang herbicide na lang habang tumutubo sila. Sabi kasi na herbicide resistant ay ang dami pong lagyan ng herbicide. Hindi, isang beses na lang. Kasi noon, bago magtanim, mag-i-spray ka. Pagkatanim, pag lumaki-laki, mag-spray ka ulit na hindi yung selective siya. Pag laki-laki ulit, i-spray ka ulit. Ito, dahil non-selective siya, isang spray mo lang, kahit nandun yung halaman mo, hindi siya mamatay lahat. Siya lang mabuhay. So, hindi ka na isang beses ka lang mag-spray. Okay? So, from reduction of spraying, from 5 times siguro magiging 1 time na lang. Okay? So, yun ang mga sabi nila. Mitigate climate change and reduction of greenhouse gases because mas kaunti ang operations mo to make it happen. So, may computation na sila dito. But just to give you an idea na tumataas talaga ang production ng ang area natin. Umaabot na tayo na ngayon ng 179 or 180 million, more than 180 million na area ang natatamnan ng production. So, especially US, Europe, Brazil. Sila, ang lalaki na nila, tinatanim, bakit tayo hindi pa? Para ba hindi kinokontrol tayo dito, hindi tayo magtanim nito para bibili tayo sa kanila? So, tayo dapat makinabang natin kasi nandito lahat ng mga insects sa atin kasi summer, winter, wala tayong winter eh. Sa kanila, winter, namamatay ang mga insekto nila sa atin. Tanim natin 3 times a day. Kaya nandito palagi ang mga insects. Pati insect nandito na rin.
So, yun ang kwan yan. So, Philippines. Pero good news, ang corn natin ngayon, naging sustainable tayo kaunti sa corn because nandito ang corn sa Philippines. Nakalusot ang corn, na lahat ngayon ay nagtatanim ng corn. So, marami sa mga rich farmer ngayon ay mga corn farmers. Kasi Philippines has that planted more than almost 1 million hectares of genetically modified corn. Uniform siya, mataas ang yield, herbicide resistant, BT, may BT resistance pa siya. Okay, so ito yung mga agriculture products sa Philippines. Meron tayong BT eggplant, meron tayong BT na talong, eggplant tsaka talong pareho pala yun. May BT tayo na cotton kasi yung cotton wool, yun kumakain ng kwan din eh. Pareho silang species ng sa corn. Meron tayong delay ripening ng papaya, di ba? Dapat matagal siya ma-ripen kasi ita-transport pa natin. Ito yung golden rice. Okay. Meron na silang genetically modified na kuan. Na salmon, di ba? Yung hinahawakan niya, yan ang ka-AIDS niya, na salmon na ordinary, ito yung genetically modified. Fast-growing siya. Sa forestry, may fast-growing trees na rin tayo. So, mayroon na tayong kahit fisheries ni Mel. Yung mga pet natin, kumikinang yung mga, nilagyan natin ng parfly na gin, kumikinang siya para kahit gabi, nakakatawa, tingnan mo yung mga isda. Madaling hulihin kasi may mga nakintab sila. Goldfish nyo talagang kumikinang siya para gabi. May luciferase gene siya. So, yun ang mga examples natin. Okay, siguro next week ko to itatakal. This is more on na-release na sa atin yung BT talong tsaka BT corn, but may impose yung April 17, 2024, the Court of Appeal imposed a moratorium to the use of GMO. So, ginamit nilang wheat of kalikasan, which I'll be explaining siguro next one time na lang, at saka wheat of continuing mandanos against field rice and UPLB for the commercialization and continuing activities related to golden rice and BT eggplant. Pati na nga importation ng corn tsaka soybean na GMO, pinagbawalan rin ng korte. Kulang sa isip kaya kayo kumain na kayo ng manok nyo ngayon tsaka mga baboy kasi wala nang papakain sa ating pag natuloy itong pag-import ng soybean, hindi na tayo mag-import, talagang mamahal ng baboy tsaka manok natin lahat kasi lahat yan ay imported galing sa labas. Which is good also, maging vegetarian na tayo, no? Kami ni Jing kasi veterinarian hindi ka veterinarian kaya mahirap eh. Okay, so I'll be talking more on this about the Court of Appeal deciding to grant petition sa Masipag tsaka Greenpeace of wheat of kalikasan na pinagbabawal. Okay, so in short, seeds are the beginning of almost everything. I always say that. And whatever we sow, we also reap. Ito yung conclusion. Si Bubo yan, nung maliit pa siya. Pumunta siyang, kita mo yung mga high-tech na kamatisan yan. Na hindi, you could really make vegetable productive. And God said, beyond, I will be given every plant yield seed that is on face of all earth, and every tree with seed of its fruit. You shall have them for good. So, binigay ng Panginoon. Importante dito sa mga kabataan, what we sow, kung ano tinatin yun ang anihin natin. Kaya kahit sa ating mga puso, sa ating mga disposition, kung ano ay yun ang tinitingnan ng Panginoon. Sana ay ang buhay natin, kagaya ng mga seed, ay kung ano ang pinunla natin, yun ang anihin natin. Sana ang tayo ay seed with the Lord para tayo ay lalong mapalapit sa Panginoon. So, I will end with that, and next July ay ang aking, gusto ko tapusin lahat yung about the Court of Appeal, but mahaba masyado. So I'll entertain more on the general question on GMO at anong implication sa ating buhay Kristiyano. Maraming salamat. Any question bago tayo mag-end in prayer? But talaga ang sa Bible, medyo silent siya doon. Wala siyang sinabing, maraming maliit-liit na iba-ibang interpretation, but wala siyang
Para bang gasolina, wala namang sinabi ang Bible sa gasolina, but we are all using it. Di ba? Fuel, fossil fuel, or nuclear plant, or fan. Kasi hindi man sinabi ng Bible yan, bawal. Parang ngayon ang kwan natin. Okay, any question? Jean. Thank you, Deacon Glenn. Ang dami naming madami kong natutunan. No? My question is on the crop modification techniques in the context of what the Bible said. Hindi ko lang mahanap yung verse nung two species, you cannot cross that, di ba? Parang, so yeah, that's my question. Huh? Leviticus 19:19. Ayun, which said that, teka ha. Leviticus 19:19. Oo, hinahanap ko pa kanina yun eh. So, Leviticus 19:19. Yun, in that hindi ko alam kung literal ba yun or hindi na yun nag-a-apply at this time. You shall not let your cattle breed with a different kind. You shall not sow your field with two kinds of seed, nor shall you wear a garment of cloth made of two kinds of material. Pero meron itong classification that you shared sa modification, yung transgenesis. Hindi ba contrary yon dun sa Leviticus 19:19? Okay, good question. Kasi crossbreeding yon. Kasi talagang hindi mangyayari. Kind by its kaya, kind tsaka species ay iba yon. If you sow kind, kinds of fruits, saging, guyaban o maybe, or rambutan. So those are kinds. Yung interspecies ay within the species. Yan. Just to give you an example, do not plant two seeds sa field mo. That's logical. If you're a farmer, hindi mo, kasi iba-iba ang ani nila eh. So magiging impure siya. Dalawang variety ng rice, lagyan mo ng sinandoming tsaka tinan mo ng asusena, sinabog mo, talagang parang gubat yung bukid mo. Mahirap anihin siya. Technically, may practical implication yon na hindi mo pwedeng paghaluin sa isang bukid mo ay iba-iba ang klase. Kasi mahirapan ka, parang ceremonially din sa kanila, during the ceremony for my stay, na magkaiba-iba ang kwan. Hindi yon pwede ka na magtanim itong talong, ito ay, pero pag naghalo-halo mo, hindi siya practical. Parang binibigyan lang siya example ng purity, I want pure sa inyo. Para bang binigay niya ang, it might be an example of lamb, di ba? Sabi niya, puti ang bibigay mo sa akin, gusto ko pure and speckled na gano'n. It doesn't mean na bad yung iba. So, ceremonial yan, pero hindi yan, yun, in kind na pinagwan mo yung baka mo tsaka kabayo. Yun ang nakita kong kind na sabi niya. Kaya nga sabi ko, ang kind tsaka species iba. So, hindi transgenesis yun? Hindi. Oh, okay. Hindi. Kahit ang transgenesis, hindi yun biniread mo, kumuha ka lang ng kaunti. Nilipat mo lang, para bang sa atin naglagay ka lang ng kulay sa sa buhok mo. Yun ang mga, I'm just interpreting that way, pero wala siyang clear. Yun ang sa Leviticus. Sometimes may ceremonial siya, pero may mga practical logic, but you could not take it. Kaya nga, sabi ko, hindi mo masabing, parang tayo, aso ba, ayaw ba natin i-breed na dapat Saint Bernard lang siya? Meron tayong ganun, but meron tayong mga askal dito, halo-halo na which are, I could not explain it very well, but that's the interpretation of that. Now, kind. Kind, kaya nga sabi ko na, species, tsaka iba yung kind. Pero yun lang sa field mo, just for ceremonial kung yung time na yun. Kaya for practical, parang imposible yung pwede mong gawin ng gano'n. May mga iba pa akong questions, but baka may ibang may question. Mga kabataan. Ay, dito si Ninoy. Ay. Salamat. Noy. Hi, Sir Glenn. Thank you so much for sharing. I'm always eager to see how God is
using different fields ng mga tao to proclaim His gospel. So, from your perspective or from your life, do you have any life stories to share where He used your field of biotechnology to share the good news to other people? So, as a platform, I just want to hear, or maybe not your story, but other people's stories that we've heard of. Thank you. Yeah, actually, that's a very good question because some, even in my science community, in my science peers, especially, oh, you're a geneticist and you believe and you don't believe in evolution. Noon, I'm very reluctant, parang tahimik lang ako. But now, as I know my science, all the more I will tell that I will go back to the beauty of creation. Sila na discover na ng kaunti, na mamap lang na yung genes ng ganito, they think they are God already. You are just, I always tell them, we are just discovering speckled of the intelligence of God. So if you understand that, hindi mo baling ikaw ang naka-invento nun, balik mo sa creation kasi yun pala ang creation ng Panginoon. Just knowing, just example lang yung ang fruit, bakit may fruit? Kasi ang seed ang pinoprotektahan niya para maging attractive ang seed. Kaya gumanda ang fruit para kainin siya ng ibon para ma-disseminate siya. Bakit yung iba, nakita mo, naglalakad ka sa damuhan, dumidikit sa yung mga, may dumidikit doon na, yung pala yung way of disseminating nila yon para ma-disseminate siya. Bakit kinakain ng ibon? Pero kung nalalaglag lang siya, hindi siya tutubo doon kasi kailangan kumain kasi napiperment pa siya doon, nabibreak ang dormancy niya doon. Kaya pag inipot siya doon sa halaman, tutubo siya. Kasi minsan kung kayo na bayabas, papatubuin nyo, hirap patubuin. Kasi kailangan ituyuin nyo yan, basain nyo, ituyo nyo, tapos after 1 week, bago nyo itanim para tumubo siya. Pag kinain ng ibon yan, na mag-natural fermentation siya dito, nabibreak ang dormancy. Paglabas niya, after 2 days, 1 day, boom, makita mo sa ipot niya doon dumadami. Sili ba makita nyo? O papaya nakikita nyo? May mga fruit bats tayong punta sila, nagkakalat ng mga ganun. So, it's just a way of saying them that it's all God's creation. Para bang si Aldrin ba yun, yung pumunta siya sa moon. Ang tanong sa kanya, anong nakita mo nung nasa moon ka? Nung nakita mo ang earth? Sabi niya, I was amazed of God's creation. Dapat balik tayo sa ganun. Sa mangha natin na, like, kinalat ng Panginoon yung mga genes, balik natin. Ang ganda pala ng original creation para may ganun. Na ganito pala kaganda pag na maganda. So, paraiso siguro noong panahon na yun. Ha? Tahimik lang. At least hindi na sila nagpo-pursue. Ibig sabihin na nakukuhan sila. But sometimes we debate. Evolution ng rice daw ay ganito from Japonica to Indica, from one. Nag-go-on kami, nag-argue kami doon ng kaunti. But sabi ko, ang liit lang nitong pag-usapan natin is ay galing sa original. Para bang, ang lagi kong binabalik, iisa lang creator niyan. Hindi ibig sabihin na ito, the explanation ni Pastor if you see a book, this book looks like this one book. It doesn't mean that this book is coming from this book. It means there's only one author. There's only one design. The design is, ang ganda, napaganda ng ganon. Siguro ito galing dito, hindi. Nag-evolve siya. Even isa lang ang creator niyan. Isa ang designer. So, ganon lang ang kwan natin. It's difficult, but sometimes I have to show it in the class. I have to show it sa peers namin if there's an occasion. So, hindi ka papasok doon, creationist ako. Ito, mali yung ginagawa niyo. You have to listen, and once na may opportunity ka, right timing and the right time. Pag sumipa kang maigi, tusok yun. Kaysa ipasok mo agad yung kwan mo, laglag ka na agad doon. Any other question? Wala si Brother Ferdy. Deacon Glenn, yung tanong ko lang ay, kung yung isang parang product or yung crop ay napapamura, pwede mong pamurahin, bakit sa iba, especially sa ibang bansa parang bang mahal? Ang mahal ng mga bilihin. Kasi parang kamakailan lang may nakausap ako na galing ng Singapore,
lumabas lang sila, kumain sila ng french fries, hindi na sila nakaulit, sobrang mahal na libo. Ano yung mga factor lang nun? Thank you po. So ang una, high quality yon. Pangalawa, mahal ang production, mura ang bilhin nila, mahal ang sweldo ng mga taong nagpapak doon sa galing sa importation pag-process noon. So mahal ang mga tao doon eh. Para bang just to give you an example sa Philippines, mura ng pamura, mga low quality yung ilalagay natin. Pero kung gusto mo parang Singapore ng presyo, pumunta ka doon sa Resort World, punta ka doon sa mga hotel na talagang mamahalin kasi mahal ang mostly hindi sa product but because of the services. Mahal lahat, magta-taxi ka lang doon. 5 kilometro, maglakad na lang ako. What I'm saying is, even in Singapore, they are buying the highest quality fruits. They're buying the highest quality meat. And they have to buy it from Finland, which air-condition ang mga babuyan nila doon. They have to buy it from New Zealand, na mahal ang production nila doon, but the quality is, hindi nila bibili sa Pilipinas. Kahit saging natin, they have to bili from Ecuador kasi mas high ang quality ng Ecuador na saging kaysa atin. So, yun, maraming factor yun eh sa bakit mahal. Yes. Patungkol lang naman po sa sa issue ng evolution. Parang minsan yung ano po bang tama na gamitin evolution sa mga halimbawa sa ganitong mga halimbawa sa halaman or animals. Kasi yung nabasa ko lang isa, ang ginamit nila ay variation. So, pag sinabing evolution, wag mong iugnay doon sa halimbawa plants or animals. So, parang it's not right na sabihin mo na nag-evolve. Yeah, kumbaga, it's just a variation. Tama po ba? Tama, kasi dapat isang evolution, ang lawak ng evolution eh. Yung Big Bang Theory to one ang evolution. Kung nag-improve yung halaman mo na improve ng kaunti, may selection ka doon, may improvement lang ang tawag mo doon. Kaya minsan, nag-evolve yung kamatis ko. Dati 5 lang siya, ngayon 7 na ang bunga. Nag-evolve siya. Hindi naman siya nag-evolve na gano'n. Minsan nga, baka hindi sa seeds yun dahil sa maganda ang environment nilagyan mo pa ng maraming ipot doon, kaya gumanda or maganda ang fertilizer. Or naalagaan mo siya, nadiligan mo siya on the right time and the right. So, hindi yun nag-evolve ngayon. Ay, gumawa po yung anak ko kaysa akin, nag-evolve ako. Pag unggoy ka, yung anak mo naging tao, yun, nag-evolve ka talaga. Pag naging unggoy yung anak mo, devolve ka. Kaya minsan binibiro ko na lang yung mga, especially if I talk to Masipag or Greenpeace or gano'n Pag ginoke mo, mas nakukuha ka nila Pag scientific mo, close ang tainga nila. Kaya I was with talking with Golden Rice sa isang taga Greenpeace na galit siya. Katabi ko siya sa bus. 1 hour na trip na usap kami doon, nakikinig sila lahat. Bakit nga? Wala namang kwan. After sabi ko, pero kontra din ako sa Golden Rice. May kontra ko isa. Kasi pag kumain ka ng yellow rice, wala lang sa opisina, kailangan mo mag-toothbrush pagkatapos. Hindi pwede kasi ninilaw ngipin mo. Tawa siya ng tawa. Na-convince ko siya. Kasi hindi mo gamitin yung science ng kwan doon, kundi yung... So sabi mo, may negative, pareho tayo. Negative din ako kasi hindi ako kakain niya. Kasi pag tanghali, kasi maninilaw daw ngipin ko, makikita yung tinga mo yellow, kailangan ka pa mag-toothbrush So may mga ganong, like kong sinasabi, kasi yung lahat ng mga movies natin ngayon, nakikinig natin, Jurassic Park, The Cocoon, The Fly, puro yan negative, puro lahat na about biotechnology nagiging sinisira ang lahat. So isang movie lang ang isa lang movie ang positive. Sabi ko, alam mo ano yon? Isip ka. Sabi ko, yung kwan lang, yung Mutant Ninja Turtle. Naging superhero sila. So, I was interviewed sa BBC. So by using that, na mas naging open ang mind nila. Then, if you want to go to the detail, then go to it.
So you have to play their game, yung naiintindihan nila. Okay? Sino pa? Si Jean siguro may birthday naman niya, kaya pagbigyan na natin. Ay, hindi pa pala. Tawaging ate. Actually, may isa pa akong question na kung next Sunday mo. But my question is on creation, modification, and sustainability in the context of sustainability. Which, I was thinking, yung sinabi mo na kanina na yung tomato na natural niya is hindi siya, hindi marami yung bunga, no? So, iniisip ko in terms of sustainability, pero minodify siya to suit our needs, human needs. Just thinking about sustainability na very, parang, very strong. I mean, at this time, iniisip ko yung, although yung lingwahe ng sustainability, hindi rin naman ako gumagamit nun personally, and even in my scholarship. Pero ang question ko doon, if there was no modification, and you just leave things as is, between the two, with the modification and without modification, alin yung mas sustainable? Siyempre, yung walang manipulation, kasi negative tong kwan eh. Kasi karamihan ng kamatis natin, yung kamatis na bago ngayon, hybrid, very succulent siya. Talagang very attractive siya sa mga insekto. Tsaka marami siyang bunga. Pag bunga pa, green pa lang siya, malalaglag. Kaya kita yung mga kamatis natin minsan, nilalagyan natin ng balag para pati yung bunga niya masusustain natin. So hindi sila, they are designed to be take care. Parang mga baka natin ngayon. Pag pinakawalan mo yan dyan, kahit walang kakain ng baka mo, mamamatay yan halos kasi gugutumin sila at iba yung finifeed mo sila, ito ang design. They are selected for that. Pang milk sila. So, yun ang nangyayari. That means, kung gusto mong sustainable, kaya nga, if you're doing organic, sustainable farming ka, don't use the hybrid. Use the inbred, yung mga ordinaryong variety na less, hindi pa rin sila sustainable. Kung gusto mo, mga wild ang ilalagay mo. Kaya kung gusto mong farm na wala kang, magtanim ka lang ng kalamyas, kasi bunga ng bunga, kahit sisipain mo, bubunga yan. Bigyan ka ng bignay, tatanim ka ng saging na may buto. Yan ang mas mabubuhay eh. Kasi they are designed for that. Pang-ibon lang yan sila eh, para kailangan may buto, para kainin sila, para magkukonvert ang buto doon. So yan ang mga kanya, that's the consequence ng kaya ang pinaka-problema dito, to make us, the conclusion to make the world sustainable, lessen the people. Kasi tayo ang kanya. But we are the steward eh. So we have to balance productivity, environment. Pero puro environment ka, gutom ka. Kung puro ka productivity, makuha ng environment. So yun ang balance. But we are realizing it. So kayo, less waste, less carbon footprint, segregate your basura. We have to start from us. Maraming salamat. Okay, kung wala na, mag-end na tayo ng prayer. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kahit inaaral namin ang tungkol sa GMO, genetic manipulation, sana Lord bilang Kristiyano ay matutunan din namin ito, Panginoon. And we always look back to your original creation and your wisdom, Lord, and you are giving us talent to make things happen, to be a good steward sa aming environment, to be a steward for us, Lord, to balance productivity, sustainability, environment, and economics. Lord, give us wisdom to make this happen and cause us to realize that all of these are based on your wisdom. Guide us always and give us good discernment as we tackle this issue in our society. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat.